Sa vote-rich Cebu, bumisita ngayong araw sina Vice President Jejomar Binay, Senator Grace Poe at Interior Secretary Mar Rojas. Simula na kaya ito ng panunuyo sa probinsya kung saan nanalo noong 2010 si Pangulong Aquino at tinalo si FPJ noong 2004 ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Nakaalyado naman ngayon ni Binay. Saksi si Sandra Aguinaldo. Full force na kasama kanina ni Interior Secretary Mar Rojas ang Liberal Party sa Cebu City kung saan noong 2010, tinalo ni Rojas si Vice President Jejomar Binay hindi lang sa lungsod kundi sa buong probinsya. Doon na po tayo sa siguradong ipagpapatuloy ang lahat ng nasimulan natin. At sa tingin ko po, alam na ninyong lahat kung sino ang aking tinutukoy at walang iba yan kundi si Mar Rojas na kasama natin ngayon. Iambag ko ang lahat ng kaya kong iambag. Hindi ko po iiwan si Mar. Hanggang ngayon na andyan ang mga aligasyon at mga kaso sa katiwalian. Dahil butas-butas na nga ang kanilang bangka, ang game plan nila ay itaob ang bangka natin. Pare-pareho na lang tayong lulubog. Yun ang pagkakaiba natin sa kanila. We are fighting the good fight. Dito sa Cebu, nanalo ng malaki si Pangulong Aquino at Secretary Mar Rojas noong 2010 elections. Noong 2013 elections naman, 10 sa 12 kandidato ng Team Pinoy ang nanalo dito. Kung mauulit ba ang suportang yan ng mga Cebuano sa 2016, yan ang inaasahan ng Liberal Party. Sa mga cabinet secretary, ang mga pinagsalita lang ay sina MMDA Chairman Francis Tolentino, PhilHealth Director Risa Ontiveros at Justice Secretary Laila De Lima na kumanta pa. Wala mang gustong magkumpirma sa kanila, matunog na tatakbo silang senador kaya magkakaroon daw ng pagbabago sa gabinete sa Oktubre, sabi ng Pangulo. Mahalaga ang Cebu lalo't ito ang nag-iisang probinsya na lumagpas sa 2 milyon ang mga rehistradong botante noong 2013 elections. Mataas din ang voter turnout, 80% ang aktwal na bumoto. Kaya sabi ng Pangulo, mainam sana kung magsanib puwersa si Rojas at ang sinusuyo niya maging katandem na si Senadora Grace Poe. Kung magiging kasama natin ang taong ito, maahasa at mabibigyan lalim ang kanyang kaalaman at karanasan at ang mabuting intensyon ay talaga naman pong mapapagyaman pa ng sapat na kasanayan sa pamamahala. Lalo pong lalakas ang ating pag-asang miski pa sa 2022 ay patuloy pa rin ang tuwid na daan. Nasa Cebu rin si Poe na ayaw pang tiyakin ang mga plano sa 2016. Pero kung tatakbong Pangulo, mahalaga ring suyuin niya ang Cebu. Lalo't pangatlo lang siya rito noong 2013 senatorial elections kahit pananguna siya sa buong bansa. Malaki rin ang lamang sa ama niyang si FPJ sa Cebu noong 2004 presidential elections. Pangunahin sa mga ipinunta ni Poe sa Cebu ay ang isang aktibidad sa University of San Carlos. Bagamat bawal ang media coverage at pinaglakad lang mula sa labas si Poe. Ayon sa isang profesor, ayaw raw ng universidad na mapolitika ang intramurals o mawala ang kanilang non-partisan stand. They may have other reasons that we don't know of, and I'm not privy to it, but I respect them. And the important thing is for the students to see my presence here. Nasa Cebu Province din si Vice President Jejomar Binay sa liblib na barangay ng Toledo City. Bagamat talo sa Cebu noong 2010 Vice Presidential elections, kaalyado niya ngayon ang lakas. Partido ng nanalo sa probinsya noong 2004 presidential elections na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hopefully, pagdating sa halalan, maalala ako ng mga taga-Cebu. Kung sino si Jojo Binay. Consistent naman ko, ito naman ang mga pinupuntahan ko. Walang malayo, walang malapit. Basta sa masang Pilipino ka dumadalo. Mula rito sa Cebu, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.